Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. D-Triple-X RPN is a proud member of the KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ang oras po natin ay ganap ng 5 sandali, makalagpas ang alas 2 ng hapon. Stand by now for Radio Mindanao program. Ahuy! Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway na sa mabuti po tayong kalagayan. Ha! Dito sa 98 Barangays ng Zamboanga City, binabatin namin kayo ng kumusta po kayo sa hapong ito? Kayo ba ay nagmimerienda na? Ang aga naman po mga kaibigan, ano po, alas 2 pa lang. Pero ang iba diyan ay nagmimerienda na kasi kanina bang alas 11 ay nananghalian sila. At gutom na sa mga oras na ito. Sa mga nag-opisina rin, magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Samang kayo naroroon. Whether you're in the office, at home, or driving along with your car. Nasa bukid man, nasa palengke, or nasa dagat, dala-dala nila ang kanilang transistor, ay binabati namin kayo ng magandang hapon at kumusta po kayo sa mga oras na ito. At umaasa po kami, nasa mabuti po tayong kalagayan, malayo po sa mga kapahamakan, sabi ng aking kapatid na palaging nakikinig sa ating palatuntunan nitong Radio Mindanao. This is Abdel Disa. Inaanyayahan namin kayo makinig hanggang alas 3 ng ating itong hapon na ito sa ating palatuntunan sa Radio Mindanao. Mga chismis, mga labas nga chismis nga inyong mapamati din sa atong tulumanon. Halo-halo po ang ating kwento, ang ating lingwahe. Katalos tala sila mga bisinos. Assalamualaikum mga ton, mga rayang, maunong kitanihan mga waktu ni, murah-murahan, yan daga murahin dun hayan, nagnanapas pa, naghunga, haulong sinalaw, subhanahu wa ta'ala, adlaw ni, adlaw chumat. Nakasambayang daga mo. Doon na lupa, sog, damigyan, maunong yung mga kakampungan o kalawlasya na doon yan. Oh, nag-alias na siya lang nabiyahan in Dupang yun. Anyway, maunong kita niyo. Sa atin na, amin mga nakakilaka ko na doon hayan, amin dito pagtaduaing planeta. Narin di sabi ni, marailang nagkambalin na doon si Pagado. Sabi hindi na duwaing di sabi sa siwo in suara, siwo in tingog, sumampay, pagkaway-wayan niyo suara, mahagpay, biya ice. Naka-bracer ang boses nila. Yung iba naman ay kinikilig. Labi na doon Basilan de Camemon. Salam doa mga tuan, mga taymang hud na to doon lupa Basilan yan. Mauro kita niyo mga waktu. Lalong-lalo na po may nakikinig sa atin diyan sa Begang. Magandang hapon po.
Tumakad. Galing po tayo dun sa Tumakad nung diyan pa tayo sa Basilan. 5 taon po tayo dyan sa Sabalas City, no? At naikot natin yung buong lalawigan ng Basilan. Napakalaki po ang Basilan. Lalong-lalo na po doon sa Tawi-Tawi, ang lakas-lakas natin, ano po? Ha? Nagsasaya sila doon. Dahil ngayon lang nila, sa taong ito, last year pa ay naparinggan uli nila ang RPND XXX. Alaala niyo pa noon, di ba? Yung panggabi ay napakalakas. Pati yung Mexico, pati yung California. Mayroong mga sulat dumarating po sa panahon ni manager dito noon. Sabi ko si Katala Talipan no, na Red Cross. Sir Katala, kita to. Lipay na gani ang Sabah Malaysia kaya makadungog na sila dito at mga suki na ito, mga taga Pilipinas, taga Mindanao. Daghang kayo diha sa Sabah Malaysia. Mao nga nalipay jud silang on-the-air na po daw, madungog na po daw nila ang RPND XXX. Zamboanga, Sibugay Province, maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Kumusta mo karong hapon na? O naminaw lang gihapon sila. Ayun kay wanan sa na palaw yan hangad pa ka because ulan. Ulan. Bang wala na deposit doon halawm sinkus na yan. Amin pagyan nila hangad pa ka. Panangad ka mo rin doon ha, mataw biking. No, wala nang panakado na minsan lang na biking, minsan kohang. Amo rin, minsan lang nabihan in umang insanian. Amo palang nabihan, hindi nila kaunon in umang. Minsan in guno, minsan in iwis. Kaunon da si mana siya. Survival ang ibang mga kapatid po natin mga kaibigan. Dahil sa mga kamag-anak po natin, mga walang pakundangan ang paghuli ng isda sa pamamagitan ng illegal. Ang galing po ninyo, no? Mga tinamaan kayo ng magaling. Zamboanga del Norte ay nago ang lakas-lakas din ng ating himpilan diyan. Mayong hapon kaninyong tanan diha mga taga Zamboanga del Norte. Naminaw gid sila basta hapon na alas 2, maminaw sila chismis. Chismis ba? Ay mugtuo ha. Okay mga kaibigan, welcome sa ating palatuntunan. Sa ngalan po ng ating anchorman na si Al Zinto, hanggang ngayon ay busy pa rin po ang ating anchorman. Ang ating gwapong anchorman dahil mayroon po siyang ginagawa na hindi po maiwanan, kailangan matapos sa loob ng isang linggo. Ito po ang kanyang kalili na si Abdel Edisa. Pagpasensya na lang po ninyo mga kaibigan kahit na itong Tagalog natin ay medyo pakurba-kurba dahil binasayaman gid kita. Nagkatulantag Manila nga tulokadlo pag abot diri sa Zamboanga di naman kabalo og magbinisaya. Tagaog naman in town. Unsa man sila oy. Tulad ba yan ng isang artista ng taga Basilan? Sino yung artista from Basilan? Si John ba yun? Si John? Ay nago, kausapin natin ng Tiyabagano. Sabihin niya, nakalimutan ko na ba yung lingwahe ko din sa Basilan ng Tiyabagano yan ha? Kaya sinasabi nila ba, 3 araw lang dun sa Luzon. Pagdating din sa Zamboanga, nasabi ang mga kwento Tiyabagano. Ay naku mga kaibigan, kahit umuulan, kahit makulimlim ang ating panahon, ay mainit pa rin, ano po, pinapawisan po tayo.
Malakas ang ulan na kaninang umaga. Sa Ninian ay medyo suspendido po ang ibang mga eskwelahan dito sa lungsod ng Zamboanga dahil malakas ang ulan kaninang umaga. Doon sa amin, talon-talon mga kaibigan, na bahang-baha. Yung highway natin, yung kalsada mismo, yung main road, talagang hindi madaanan ng motorsiklo. Pag medyo mababala ng konti yung motorsiklo, talagang titirik ka. Buti na lang sa mga oras na ito ay unti-unti nang humupa ang ulan at unti-unti na rin humupa ang baha diyan sa talon-talon. Lalong-lalo na po diyan sa SM at pagka sila sa drive ay talagang malalim ang tubig hanggang tuhod. Kaninang umaga hanggang baywang Alos yung mga jeepney natin ay hindi makadaan. So sa ngayon mga kaibigan ay napakainit pa rin. Now, ayon sa US mga kaibigan, na itong last year, 2016, third straight hottest year on record itong mundo natin. Napakainit po mga kaibigan. Painit ng painit ang kalibutan ng taon. Nare panahon inumduman natin noong tayo ay nag-aaral pa dyan sa Bayaw. Elementary, grade 5, yung lecture natin, si Mr. Ronnie. Alala ko pa si Mr. Ronnie. Sir, kung saan ka man naroroon, ay ito na po ang inyong estudyante. Alala ko pa sa amin na lecture niya. Sa Binisaya pa. Kayo sa magbinisaya man dito semua. Tingnan pa siya. O pananglit gani ang kalibutan. Muna'y hinay na siya init. It will burst into the air. Allah, kuratan mo Kaya nga naman, yun siya, naray panahon nga muinit ang atong kalibutan. Unyak mo buto ni. Nga naman kay mo buto man. Pagkadaghan sa tao. Unya, pagkadaghan sa tao, mudaghan po ng sakyanan. Unya, naapay mga, naapay mga pagkadaghan sa tao, unsay buhaton nila, mamutol sila kahoy, himoon nilag balay. Himoon nilag panggatong. Putol diri, putol dito. Sa unsay na itabo, sa atong kalibutan, naay panahon nga muinit na siya. Host tutuod, no? Kay numdum ko sa akong teacher sa unang sa science ba? Ngayon ato ang niyang gistorya semua. Pagkaugma, test man. So, pinaka po itong last year ang average temperature ng ating mundo. Ang pinakamainit on record. Marking the third year in a row global heat records. Medyo nakaka-alarma po mga kaibigan. Ito po ayon sa report ng na-publish nung last Wednesday ng dalawang US government agencies na ang kanilang konklusyon na ang ating mundo ay getting warmer. Umiinit na. Ang ating mundo mga kaibigan. Data po mula sa US National Oceanic and Atmospheric Administration or NOAA o NOAA. Napagalaman po nung 2016. Yung last year lang, di ba? 2016. Ang average po temperature across global land and ocean surfaces, yung dagat natin at yung lupa po natin ay umabot po sa 1.69 degrees Fahrenheit. Or kung equivalent to, kung ikukumpara po natin sa Celsius, no, ay 0.94 Celsius. Okay.
Now, every average of 57.0 degrees Fahrenheit or 13.9 Celsius. So, mainit po yan mga kaibigan. Ito po ang pinakamataas sa lahat ng taon mula noong 1880 hanggang sa itong 2016 record. So, surpassing the previous record last year ng 0.07 degrees Fahrenheit. Ayon po sa report ng NOAA. Na mula po nang umpisa itong 21st century, ang taong-taong init ng ating mundo ay 5 beses. Noong 2005, 2010, 2014, 2015. At ang pinakamainit mga kaibigan, surpasses the 2005, 2010, 2014 at 2015. At itong pinakamainit mga kaibigan, yung last year, 2016. Sa isang hiwalay na analysis ng mga scientists, itong global temperature data natin, ayon sa mga scientists mula sa US Space Agency or NASA. Also, itong napagkalaman po mga kaibigan, itong last year, 2016, ang pinakamainit sa kanilang record. So mga kaibigan, medyo nakaka-alarma po bitaw, matod pa sa akong teacher sa una, naaray panahon dong. Diyan nga, muinit ganin ng kalibutan, kay daghan na kag tao, bilyon na ang tao des kalibutan. Dinhilan sa Pilipinas, pag-abot daw sa 2017 or 18, mahimo na tag 105 million nga tao diri sa Pilipinas. Damo gid Damo lalaki, damo babae. Agay. So, unsaon na lang man nun natin yung magkagisunan Ang uban magtanim og kahoy, ang uban po mamutol og kahoy. Ay nago, wala na atong mga lasang diha. Wala na atong mga kamanglihan diha. Wala na gipang putol na sa mga tao nga walay mahimo kung hindi. Ang walay giunahuna, ang karon lang giunahuna nila. Wala sila naghunahuna sa kaugmaon sa atong kalibutan, kaugmaon sa atong sa ilang mga anak, sa ilang mga apo. Ayan, sinasabi nilang survival. Ang dami pong walang pagkain sa mga panahon nito. Maraming nagugutom mga kaibigan. So ang tendency niyan, anong gagawin po ng iba? Ala doon, mag-illegal. Mamutol ng kahoy. Mangisda sa pamamagitan po ng illegal. Oras po natin mga kaibigan na 21 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Kung gusto nyong bumili ng newspaper, na pagagandang newspaper mga kaibigan. Kompletong-kompleto po ang laman ng newspaper. Bumili po kayo ng Mindanao Examiner. Madali pong maubos yung Mindanao Examiner mga kaibigan, no? You could just imagine, dito sa Lungsod ng Zamboanga, doon sa Davao, doon sa Cebu, sa Manila. Ay, naku, ang dami nating mga kababayan na gusto po nilang malaman kung anong mga balita, anong mga kaganapan, mga development dito sa Mindanao. Kaya makikita lang po nila diyan sa, mabasa lang po nila ang mga development, anong mga balita dito sa Mindanao sa pamamagitan po ng Mindanao Examiner. Okay mga kaibigan, ano ba itong nangyari sa ating mga kaibigan? Itong mga kaso po ng tukhang, ay nago, tukhang for ransom ay iniimbestigahan mga kaibigan. Alam nyo, hindi natin may mga pulis na mababait,
na talagang itong ang mga pulis na talagang nagsiservisyo sa ating bayan, protector ng ating bayan. Mayroon namang mga ibang pulis, protector kuno, protector ng mga ng mga illegal, ay nako. Kaya yun sa mga chismis-chismis natin mga kaibigan, hindi pa umano makumpirma or maitanggi ng PNP ang nabulgar na 11 kaso pa ng toghang for ransom sa gitna ng pinaigting na kumpanya laban sa illegal na droga. And magugunitang ibinunyag ni Teresita Angsi ng Movement for Restoration of Peace and Order or MRPO. Pupuntahan ng mga pulis, scalawags at mga nagpapakilalang NBI agents ang mga biktimang negosyante para umano. Para umano isilbi ang search warrant kaugnay sa illegal drug trade. Alaoy, magkahadlog man sila, no? Kunwari, muadtos balay, magtokhang daw. Siyempre, uniforme ko na, uniforme ng pulis, di ba? Siyempre, kinsa may dil mo to nila, dalon man ta dito nila, gugay, pag humadid to, ilan ang iparansom. Pwedeng mga bright po ni mga tawhana, no? Matapos daw dukutin or pagbantaang ikulong, hihingan ng mga pulis calamags ng ransom ang mga biktimang negosyanteng Chino. Lumabas ang 11 kaso ng toghang for ransom matapos lumabas ang pagkakapatay ng mga pulis sa South Korean businessman na si Chik Ik-jo na dinukot at hiningan ng ransom. Oh no. Now, sinabi po ngayong umaga ni Superintendent Dennis Wagas, ang legal counsel ng PNP Anti-Kidnapping Group. Iimbestigahan nila ang nasabing revelasyon ni Angsi dahil wala pa silang hawak na ebidensya. Ayon kay Wagas, hindi maikakailang maraming nagsasamantala or magsasamantala sa Oplan Tokhang para magkamoni. Now, alaman din ng PNP kung totoong mga pulis o NBI agents ang sangkot sa mga kaso ng toghang for ransom. Sana hindi totoo ang mga pulis o NBI, mga peke yan, di ba? Sana nga. Dahil pag napatunayan na talagang totoong pulis at totoong NBI, goodbye rice. Kaya mga kaibigan, lagi po nating sinasabi dito, may mga hindi ko maintindihan minsan sa training lang, dati tayong sundalo po, no? At sa training lang, malalaman natin kung sino yung itong tao na ito pag tapos ng training ito ay talagang gagawa ito ng mga ano-ano. Dahil yung bang sa training lang, hindi ko maintindihan, no? Parang malingkiring, daming nagtatago, at natutulog, no? Meron po tayong 27 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon at kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Now, ayon pa sa ating Agriculture, Department of Agriculture
ay kanila na ngayong uhulihin or magiging stricto na po sila sa itong sinasabi nilang illegal fishing. Illegal fishing. Nako, tama-tama. Yung bayan ko, yung saan ako pinanganak, yung bayang Sinilangan kung saan ako pinanganak ay isa yan sa mga kangang lugar na medyo rampant ang illegal fishing yan. Samantala mga kaibigan, magpakilala muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Duplex Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay kayong oras po natin mga kaibigan, ay ganap ng alas 2:30. Sa uling bahagi na nating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ito pa rin ang inyong lingkod si Abdel Disa. Oh yeah. Okay mga kaibigan, sa ating chismis-chismis pa rin. Alala ko yung bossing ko, no? Hindi pa dumarating, no? Okay. At busy-busy pa rin siya sa mga oras na ito. Yan yung malalaman po natin sa Lunes, baka nandiriyan na yan at mga kapiling natin. Ang Department of Agriculture noong nakaraang Miyerkules, sabi pa niya, na ang gobyerno ay maghihigpit dito sa mga illegal fishing at kagasuhan, sasampahan ng administratibo laban sa mga local executives. Ang mayor, ang barangay, ambot nila, pasagdal lang mananila, oy. Ang mga mag-illegal fishing diya, ilabi na dyan diya sa lupang natauhan na ko. Diyas payaw in down. Kaluoy ang payaw mo nga di na ko kaya magtanon sa payaw in down, no? Pastilan. Murag laing kayong bation ba? Laing kayong tanawon, laing kayong pamation nga nakagpasul-pasul da. Bigla na lang nang naay mo buto sa imong likod. Bongbong man di ay. Unya, mga kamag-anak na po. Kamag-anak na po. Maura may gunakaunsa naman mo eh. Mga saba ko, mga tawa lang. Uy, siya. Ayaw na yung taon, sir. Ayaw na yung taon, manong. Nakuman yung panginabuhi na mo. Wagani na magsaba-saba si Mayor. Wagani na magsaba-saba ang barangay. Ikaw pa. Ano sabahin gusto na mo? Pabutan takaning bomba? Pastilan. Magkatawa na lang tayong taon mga kaigsunan. So, yun mga kaibigan. At sasampahan daw ng kaso. Ang mga itong mga tawag din. Yung mga mayor natin, yung mga local executive na hindi po nila ma-resolve, hindi po nila mapatigil itong illegal na gawain ng mga kababayan po nila mga kaibigan. Ay nako, sa isang press briefing dyan sa Malacanang, ang Agriculture Secretary Manuel Peñol, sabi pa niya, ang administrasyon ni Duterte
yung kumpanya laban sa illegal fishing ay would be as strict na para bang war on drugs, di ba? Ay, salamat naman. Salamat naman. So, sino man yung nahuli, sino man yung mga local executive natin ay magsawalang kibo, magsawalang bahala. Yung kumpanya ng ating President Duterte. Yung illegal drugs, ito ngayon, illegal fishing. Kung stricto man ang ating presidente sa droga, stricto rin pagdating sa mga illegal fishing na yan. And pag sabi niya yung nakaraang cabinet meeting, sabi ni Secretary Piñol, ang Agricultural Secretary Emmanuel Piñol, sabi niya ang presidente natin, si President Rodrigo Duterte, ay nag-announce na mayors, barangay chairman ng lalawigan or ng munisipyo. At mga barangay chairman, kung saan ay ang illegal fishing dyan ay prevalent. Ang illegal fishing dyan ay talamak. Ang illegal fishing dyan ay talamak. At kikilanin namin, mga kaibigan, sabi na, kikilanin natin kung sino ay ang mga local executive dyan na talamak ang illegal fishing dyan sa kanilang munisipyo at barangay. At bibigyan lang namin sila ng 6 na buwan upang linisin. Masaya po ako, no? Until June lang. Until June lang, no? Pag until June, wala pa'y naalangya po ng bongbong, naalangya po ng mga illegal fishing diha. Sayo naman tayo si mga illegal nga ginaghimo diha sa atong mga parokyano, sa atong mga mangingisda, di ba? Dili lang bongbong, daghang kaayong illegal nga pamagi sa pagkuha og isda. Kanabitong payaw, no? Ug himong tanag kanabitong unsa ni nga walay pangisda diha. Sa sulod lang sa unom ka bulan tingali ay naku daghang kay isda diha. Pwede lang magpasul-pasul lang, no? Mamingwit. Pwede. O yung pangisdanan nila diyan na yung hubot-hubot, yung net, yung mga alam mo yung hulbot-hulbot nako. Para bang four-signer yan, no? Talagang ginagalugad ang buong kailaliman ng karagadan. So masisira po ang mga kaulalas diyan. Ang dami pong mga illegal fishing ang ginagawa ng ating mga hinayupak na mga mangingisda na yan. Kaya masaya po ang inyong lingkod. Isa sa bayan namin, diyan sa Payaw, ang rampante po, talamag ang illegal fishing diyan. So, ang local executive, binantaan po ng ating presidente within 6 months. Pag hindi pa yan, matigil yan. Ambot na lang chismis lang na ito, basig di mo to. Meron po tayong 22 minutes before 3 in the afternoon. Kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan, mga kaibigan, ang Radio Mindanao. Nako, dagdag ebidensya, mga kaibigan, laban kay Santa Isabel, yung dating pulis at iba pa. Isusumite na. Anong oras ngayong araw? Isusumite daw ng PNP Anti-Kidnapping Group or AKG ang kanilang supplemental evidence sa Department of Justice or DOJ. Nako, mga kaibigan,
na magdidiin lalo sa pulis na si SPO3. SPO3 Ricky Santa Isabel at sa kanyang grupo na responsable sa pagkidnap at pagpatay sa Koreanong negosyante na si Jik Ik-jo. Ay, mga kaibigan, sa pagkikipag-ugnayang ng ating mga kasamahan ng RPN kay Police Superintendent Dennis Wagas, ang legal officer ng PNP, Anti-Kidnapping Group AKG, kanyang sinabi na sa ngayon kinokolate pa ng kanilang mga investigador ang mga nakalap nilang ebidensya. Kabilang po sa mga supplemental evidence na kanilang isusumite sa DOJ ay ang recovery ng golf club set na pagmamayari ng negosyanteng Koreano na pinatay sa loob mismo ng Campo Crame. Nago. Sa loob ba mismo ng Campo Crame, hindi ba ito napapansin ng mga ibang pulis? So may mga ebidensya po, lalong-lalo po yung isang golf club set na pagmamayari po ng Koreano, no? Ay bilang paunang pambayad doon sa funeral parlor na yun, kung saan na-cremate nila yung biktima. Ang galing po nila, no? Ang galing. Hi. So patuloy pa rin ang pagkuha nila ng kanilang impormasyon sa testigo ng kaso. Now, ayon kay Wagas, isa sa 3 pulis na kasamahan ni Santa Isabel sa krimen ang nasa kustodya na ngayon ng AKG at nagkikipagtulungan sa investigasyon. Now, payag ni Wagas na ang nasabing pulis na testigo ay mayroong direct participation sa pagkidnap kay Jik Ik-jo. Ay nako. So ayun po mga kaibigan, ano? So kaya nga sinasabi nila, gumawa man tayo ng kabulastugan, sirain mo natin ang imahe ng ating grupo, may araw ka rin. At iyan ang araw na ito. Para sa'yo na pulis, hindi ko maintindihan bakit ka ganyan. Tumawa na lang tayo mga kaibigan, no? Ay naku, ang hirap po na maging pulis, ano po? Sa training lang, naku, kung talagang seryoso ka sa iyong pagsasanay, sa iyong training, ay hindi ka gagawa ng mga karumaldumal na gawain na kakasira ng iyong grupo. Ikakasira ng iyong sarili, ng iyong pamilya. Abang po ang 2 iba pang pulis, kabilang si Police Superintendent Dumlao, ay nasa restrictive custody. Oh no. Sa ngayon, hinihintay din ng AKG ang kopya ng resolusyon ng DOJ na nag-aaproba para sampahan na ng kaso sa Korte si Santa Isabel at ang grupo nito. Okay mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Dami po nating mga chismis mga kaibigan. Now, ang palasyo ay nag-alok po ng
dialogue sa mga obispo. Na matatandaan po natin nung isang araw sa isang talumpati ng ating presidente. Tungkol sa laban ng ating presidente against drugs. At laban sa itong death penalty. Medyo yata hindi sumasangayon ang simbahang Katoliko. Dahil ayon pa kay Moses, ang ating prophet Moses, peace be upon him, sa isang Ten Commandment, thou shalt not kill. Ngayon, papatay tayo. Hanggang sa medyo may mga sinasabi ang ating presidente. Ano bang nagawa ninyo? Kayong mga pari, mga simbahan, ano bang nagawa ninyo? Wala man lang kayong naitulong sa amin. Ang dami ninyong salapi. Sana ay kahit man lang 5 o 10 ikangang kwarto o tulugan ng mga nahuling mga drug addict upang i-rehabilitate. Wala man, ni isa. So, ano ngayon, sabi ng ating presidente, papayaan nyo na akong itong gera natin sa droga. Now, naghahanda manong makipag-dialogo ang Malacanang sa mga obispo kaugnay sa hidwaan hinggil sa anti-drug campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang kahapon, no? Kahapon mga kaibigan, muling inupagan po ni Pangulong Duterte ang mga obispo at mga pari kasunod ng kanilang pagbatikos sa umano'y extrajudicial killings bunsod ng anti-drug war ng Duterte administration. Sa kanyang talumpati, nagpakawala ng maanghang na pananalita si Pangulong Duterte kung saan tinawag nitong ipokrito, walang moral ascendancy at puno ng iskandalo ang simbahang Katoliko. Now, sinabi ngayong umaga ni President Spokesman Ernesto Abella, imbes na idaan sa batikusan, inanyayahan niya ang mga obispo na pag-usapan sa isang dialogue ang hindi pagkakaintindihan. Ayon kay Abella, na niniwala rin siyang bukas ang Pangulong Duterte na harapin ang mga obispo dahil wala daw matigas na tinapay sa mainit na kape. Oo nga, no? Pag-usapan. Kasabay po nito ay inihayag ni Abella na kaya nagawa ng Pangulo ang pagmumura sa mga obispo at mga pari ay dahil mistulang pinalalabas daw na sila lang ang malilinis habang ang mga taga-administrasyon ay masasama. Okay mga kaibigan, ang oras po natin ay 11 sandali na lamang po bago sasapit ang 3:00 ng hapon. Ay, mga kaibigan. Now, ang ating presidente pa rin mga kaibigan ay nangako po na lilinisin po niya ang PhilHealth
dahil sa corruption. Oo nga ba kaibigan, ano? Kalimbawa, pagpalagay natin wala nang putukan, wala nang giyera. Pero hindi pa rin nating masasabi na mapayapa na ang Pilipinas. Walang giyera, walang putukan. Wala na. Yung mga rebelde ay nagbalik loob na. Nagbalik loob na at nagbagong buhay na. At nandito na sa atin, sabi nga nila, return to the folds of the law. Sinuko na po nila ang kanilang mga sandata. Yung bang nagbalik loob na, matiwasay at may mga kanya-kanyang mga trabaho na. Yung iba ay may mga puhunan na. Yung iba ay may mga konting negosyo. Okay, so pagpalagay natin na gano'n na nga ang nangyari. Wala nang putukan, wala nang rebelde, wala nang mga terorista o ganyan. Pero, pag mayroon pa rin corruption, ating pamahalaan, ay hindi natin masabi na tayo ay mapayapa na. Hindi natin masabi na payapa na ang Pilipinas dahil nandiriyan pa rin ang corruption. Ang ating presidente, mga kaibigan, President Rodrigo Duterte, ay kangang medyo nag-promise po na i-reform po niya yung Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth na magbibigay po ng isang mabuting healthcare para sa mga Pilipinos. Sa kanyang talumpati during the 28th anniversary celebration ng pinakaunahang medical center or PMC sa Cabanatuan City noong nakarang Miyerkules, sabi pa niya, sabi pa ng ating presidente ay ang PhilHealth, sabi niya, ay napapabalibutan po ng mga problema, lalong-lalo na po yung corruption na kailangan sa madaliin natin. Ayusin natin ng madaliin. Tama ba yung Tagalog natin? Pero sabi niya, napag-usapan lang naman, sabi na, napag-usapan lang ho na natin itong profession ninyo. Malaki ho yung problema ko sa gobyerno. And this is not the first time that I have heard again reklamo mula sa PhilHealth, ayon sa ating presidente. Sa isang ikang pagtipon-tipon ng mga doctors at mga health officials. At may plano po siyang isomon ang Medical Association at ang PhilHealth and Department of Health or DOH officials sa isang pagtipon-tipon, sa isang meeting dyan sa Malacanang. Upang pag-usapan po ang palisiya at reformahin ang Health Insurance Agency. Sabi na, there has to be a corrective measure put in place now ayon pa kay President Duterte. Ay naku mga kaibigan, talamak pa rin ang pagnanagaw, mga katiwalian sa ating pamahalaan. Samantala, tayo, ang daming mga problema rin, ang daming, lalong-lalo na po yung pagkain. Marami pong mga Pilipino, milyon pong mga Pilipino ang walang pagkain, nagugutom. Sana po yung mga malalaking tindahan dito po, mamigay rin kayo.
Lalong-lalo na po yung mga kainan. Anong mga malalaking kainan dito na sikat mga kaibigan. Kain sa pagkatapos kinagabihan, itatapon lang po nila sa basurahan. Ay nako, kinakalkal ng ating mga pulubing Pinoy. Ay kung ilalagay ba yan sa supot, di ba? Ilagay sa isang magandang lalagyan at ipamahagi ninyo sa mga walang makain sa araw na yan. Ay nagawa, napakabilis ang ikot ng ating orasan. Kinakapos na po tayo ng oras mga kaibigan. Sana naman ay sa sunod na linggo ay nandiyan na po ang ating anchorman si Al Jacinto. And maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Of course, sa ngalan po ng ating technical director sa hapong ito, si Raymond, doon pa rin sa Transmitter site. Magandang hapon din sa inyo. Kita ko sa Selena Transmitter site. También el daton station manager na si Philip A. At sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito. Sa ngalan po ng aking bossing, ang ating anchorman na si Al Jacinto. At sa ngalan po ng mga listeners natin sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa, nasabing maraming salamat and may God bless us always. We love you, bye-bye, and take care.